So I'm Father Dennis Duen Ruiz. Kinuha ko yung pinakamaliit na libro in the library. And it talks about the life of Rita of Cassia. So from there, parang na-inlove ako sa buhay niya. What happened, when I was in Rome, parang nung na-ordain na ako, pinapadala ko na sa Cassia for 2 years as confessor, no, sa Basilica Teresa Rita. Kaya doon mas lumalim yung love ko sa kanya, and also sa buhay niya, no, yung message ng buhay niya, mga message ng buhay niya. Pag-uwi ko sa Pilipinas, actually we had already the devotion to Santa Rita. Pero inano lang namin, no, parang binigyan pa namin ng buhay, ganyan. So maraming sumali. So naisipan naming magtayo ng parang confraternity, no. What happened? Dumami sila, and then I was assigned in Rome, no, in the General Curia. So we started to prepare the statutes, no, the constitution of the group para ma-affiliate, ma-aggregate natin sa order. So kaya ang nangyari sa Hermandad, kaya nga may habit sila, no? Dahil mostly sa mga third orders wala namang mga habit, no? Bakit may habit sila? Because they started as a confraternity, parang fusion, no, sa restaurant. So hindi na namin inalis yung mga elements na okay naman, maganda naman, nakakatulong naman. No? So kaya ito yung nangyari na ang Hermandad ngayon is one of the secular fraternities of the Order of the Discalced Augustinians. So sa order namin, may mga third order kami, may Hermandad, may ibang grupo, pero so as of now, dalawa pa lang ang grupo na na-approve, no, ng general to be part of the secular fraternities. And they are working more on with their families. So maraming mga buong pamilya ang members. At isa sa mga talagang ini-insist namin is mag-serve kayo sa parokya. Mag-serve kayo sa parokya. Hindi namin sila kinukuha, di ba? Sometimes may mga grupo na exclusive o no, sa parokya kayo. I-perform namin kayo, you practice, you live the spirituality of the Discalced Augustinians in your parish as a lector, as a lay minister, no? So kailangan mahalin nila ang parokya nila. Sa canon law, pag walang first order ang mga third orders o mga secular fraternities, kailangang maghingi ng written permission ng local ordinary ng obispo. So we are happy that Apong Dong, no, granted us this decree, no. Kaya as of now, kahit walang mga first order ng OAD, mayroon na kami mga presence sa iba't ibang dioceses ng Pilipinas, at may mga decrees na rin sila. For example, ang Diocese of San Jose in Nueva Ecija, and then in Bulacan, in Bataan, also in Butuan City. Sa Cebu, kahit may presence ng first order, pero at pinaano pa rin namin sa diocese, pina-approve pa rin namin. And then, ang pinaka-last na nagbigay ng decree ang Cagayan de Oro City, Archdiocese of Cagayan de Oro City.